Hello and welcome, fellow thinkers, to our podcast series delving into Kantian insights and revealing the philosophy of Immanuel Kant. I'm excited to be your host as we delve into the profound ideas of one of history's most influential philosophers. Joining me are first myself, I am Carlos Ariselda. And my name is Inigo Isaac Canoy. And also, my name is Martivo G. Vaisa. And lastly, I'm Mary Jo Millares Bautista. And together, we're embarking on a journey through the philosophical landscape shaped by the brilliant mind of Immanuel Kant. First, let's see what are we going to discuss today. So ang i-discuss natin ngayong araw is what is the philosophy that interests our group the most in understanding ourselves? And second, what are the key points that we learn from this philosophy? So before we delve into this topic, let's first know who is Immanuel Kant and why we choose him as our philosopher. So, Immanuel Kant. Kant's ideas and philosophies in understanding ourselves, prioritarily, ang i-discuss namin is Kant's concept of transcendental perception. So, una, kilalanin muna natin si Immanuel Kant. Immanuel Kant, born in 1724 and died in 1804, is a German philosopher and one of the most influential figures in modern philosophy. Kant studied at the University of Königsberg, went on to become a professor of logic and metaphysics there. So guys, meron ba kayong ibang ideas or ibang trivia about Immanuel Kant? Well, para sa akin lang kasi 'di ba tinanong tayo kung bakit ba't siya yung napili natin. Pero para sa akin kasi yung concept niya is ah, parang modern, parang mas makaka-help siya sa atin ngayon nowadays, lalo na ngayong college tayo kasi mas kailangan natin mas maintindihan yung sarili natin. So kaya yun. Kaya mas maganda na matapik talaga natin si Immanuel Kant para sa akin. And Then, also, yun. adding lang doon, is yung parent ni Immanuel Kant is religious. So, paano siya napunta doon sa mga theory, sa mga psychologists na hindi naniniwala sa God? Yun lang yung interest doon, di ba? Tama. At saka si Immanuel Kant, di ba? Also napag-aralan niya din about doon sa ethics and also alam mo yun yung at saka na-involved din siya sa political philosophy. So kung isipin natin si Immanuel Kant is alam mo yun, tawag doon, brainy ba? Napaka-brainy ni Immanuel Kant. So kaya siya yung nagustuhan namin as one of the prestigious philosopher. Ayun. So guys, so next slide is let's delve into the topic of transcendental perception. So Immanuel Kant have a quote na instead of the mind conforming to the world, it is the external world that conforms to the mind. So guys, any insight in this one? Kahit may lang. Yun nga yung sinabi ko katulad kanina, yung external, kung nga pag space and time, hindi natin siya na-experience, hindi natin siya na-sense as in, yan, wala tayong sense, wala tayong hindi natin napapakinggan, hindi natin naririnig, hindi natin nararamdaman yung space and time. Pero alam natin na meron. Na-imagine natin na meron. Kagaya nung sinabi niyan perspective tayo ni Ibo kanina na yung nasa loob ka ng PBB house. Kasi doon sa PBB house kasi hindi mo alam yung nangyayari sa paligid, but using your imagination, alam mo na halimbawa yung sa loob ng labas ng bahay is nakikita mo na may mga dumadaan na kotse, yung kagaya ng sinabi ni Ibo kanina. Parang gano'n. Ayun. So, okay, next one. So, transcendental perception. Transcendental perception, a concept of central
Immanuel Kant's philosophy describes the mind's active role in structuring sensory experiences. It involves categorizing and organizing incoming sensory data, enabling us to perceive the world in a coherent and meaningful manner. This process allows us to recognize objects, events, and relationships, forming the foundation of our understanding of reality. In essence, transcendental perception shape our perception of the world by organizing experiences into an unified and intelligible Full. Intelligible full. Yung parang parang pinaprocess ng utak natin kung ano yung nangyayari sa labas. Ganun. Parang, yun nga, ino-organize niya na kung ano yung nangyayari, napaprocess niya para malaman natin na, ganito pala yung nangyayari sa labas. Ganun. Parang mas madali natin. Parang yun yung pinaka-goal ng transcendental perception. So maganda lang na na discover to ni Immanuel Kant dahil sa panahon natin ngayon mas makakatulong siya actually. Hindi man bago man sa natin sa pandinig natin yung word na yung idea ni Kant, but Kant pala but dahil nagkaroon tayo ng mas deep meaningful life understanding. Deep understanding, mas na-realize natin na ganito pala siya nag-work. Ano pala yon, transcendental perception pala yon, parang gano'n. Add ko lang dito, yung transcendent nga na sinasabi dito doon sa meaning dito is yung iipon siya ng data para mas maging maganda yung isang for example, yung iniisip ko is merong table na merong plate na nakapatong sa table na meron siyang nakalagay na banana. Parang ganon. Mas meaningful yung pag-iisip ko. Kahit hindi ko siya nasa-sense, pero naiisip ko dun sa is meaningful na siya. Yes, di ba? And ang transcendental perception daw, it is about like our brain, para siyang organizer na ino-organize niya yung mga nasa-sense ng senses natin, like kung ano yung naririnig natin, nafe-feel, naamoy, and yun yung nakakatulong natin to understand everything about us, and yun din yung nakakatulong sa atin to understand ourselves. Sa akin naman, parang nag-highlight kasi sa akin yung forming the foundation of our understanding of reality. Parang yun yung pinakaano sa akin, yung parang nagiging, etong transcendental perception, para siyang naging foundation, para mas maintindihan natin yung nangyayari talaga in reality. Kasi di ba more in tayo na nag-i-imagine tayo. Pero ito, itong transcendental perception, parang binibigyan tayo ng quote na parang, eto, para mas maintindihan natin yung reality, ganun. Yung parang yun yung nag-ano sa akin, binasa ko siya. Yes. So, sobrang in-depth ng pag-uusap natin, di ba? So, let's proceed to our last question na ano yung important key points na nakuha natin in this discussion. So, as a whole, we have our answer na in Kant's philosophy, we learn how to understand ourselves better. He says our minds are like builders, not just watchers. They help us figure out who we are and how we fit into the world. Kant also thinks we're born with some ways of understanding ourselves, like knowing we're separate people, but he also says there are limits on to how much we can understand ourselves, just like how we can know everything about the world. So Kant suggests that thinking about our thoughts and actions can help us understand ourselves more. So Kant's ideas tell us to pay attention to how we think and act to learn more about ourselves. This means reflecting on our experiences, like we feel certain emotions or why we do certain things, di ba? Like by doing this, we can gain insight into our own thoughts, feelings, and behaviors, and ultimately understanding ourselves better. So guys, before we end this discussion, give our viewers some of your own key points na natutunan nyo in our discussion today. So, yun yung naintindihan ko. Yung
Kaya ako na. Kasi 'di ba, ang sabi doon, yung transcendental, si Immanuel Kant, gusto niyang maintindihan natin yung sarili natin. Pero nagsabi din siya ng may limit kung hanggang saan lang yung maintindihan natin sa sarili natin. Kasi kahit nga tayo, hindi natin masyadong maintindihan itong mundo. So tayo din, may limitation tayo kung paano natin maiintindihan yung sarili natin, di ba? Hindi lahat ng bagay Tama. nangyayari sa buhay natin, maiintindihan natin. Pero, it's part, it part pa rin kasi mag-grow pa rin tayo dun sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kasi yun. Yes. Parang yun yung tumatak talaga sa isip ko. So, ikaw, Inigo. So sabi nga dito ba, sabi niya, hindi niya naman talaga dinirect na na sabihin na gawin, but nagsuggest siya si Manuel Kant that sabi niya, thinking about our thoughts and action can help can help us to understand ourselves. So yun nga, sabi nga ni Joy na hindi man natin maintindihan, but by the help of yung idea nga ni Immanuel Kant, mas maintindihan natin kahit na mas maintindihan natin ng mas malalim ba yung ating sarili. And of course, dahil do sa idea na yon, mas magkakaroon tayo ng mas magiging ano bang tawag doon sa attention ba? Ano bang tawag doon? Yung mas Magiging attentive. Parang gano'n, mas magiging attentive pa tayo sa mga bagay-bagay. Parang. Okay. So, Baisa, ikaw naman. Sabi nga dito ni Immanuel Kant, yung parang sinasabi niya dito is more ma-understand natin yung mundo. And also, ma-enlighten tayo kung ano yung nangyayari sa mundo natin. Hindi lang yung parang ignorance tayo. May ganito pala. May ganyan pala. Na-enlighten tayo. Yung process, na-enlighten tayo sa mga process ng mga bagay-bagay. Hindi lang tayo, bakit may ganon? Bakit may ganyan? May mga tanong na ganon. And also, gusto ko lang sabihin na meron palang iniwan na word si Immanuel Kant. Thoughts without content are empty. Intuition without concept are blind. Anong kayo? May idea kayo doon about doon? Ulit? Ulitin ka. Thoughts without content are empty. Intuition without concept are blind. Parang sa akin, parang para ka lang yan eh. Kung sa prayer, prayer without action is dead. Parang gano'n lang yan eh. Kung diba? Kung may prayer ka, kung gusto mo may matupad sa hiniling mo, mag-take ka ng action. Parang gano'n lang yan eh. Oo, parang nga nag-overthink. Overthink ka ng overthink, hindi mo naman ginagawa. Di parang wala lang din. Mas maganda kung ina-overthink ka, tapos ginagawa mo din, di ba? Parang ano dito na parang pag wala ka naiisip, is parang useless. Kasi parang useless talaga siya kasi hindi ka nag-iisip. Tapos kung walang yung intuition mo is blind lang talaga, wala ka talaga naiisip. Parang ignorance naman yun intindihin, di ba? Okay. Sige, ikaw, Carl. Yes, so yun nga, so dito sa discussion natin na to, naintindihan natin na si Kant is kung bakit siya yung isa sa mga most influential figures and philosophers in our history. So in essence, yung transcendental perception daw is deeply intertwined with our self-awareness and identity. So it is a process na nag-aalaw na maintindihan natin kung ano ba talaga tayo or kung sino ba talaga tayo. Kung paano tayo nakakapag-relate sa iba and paano tayo nag-fit into the world around us, diba? So to end this discussion, thank you guys for this exciting discussion kasi marami tayong natutunan and mas natutunan natin kung ano ba talaga yung transcendental perception and how can introduce it to the world. Ayan. Thank you, guys. Thank you po sa pakikinig. Thank you, guys. So, bye-bye po. Bye-bye. Next episode.